Kamusta kayong lahat dyan? Ako ay si Dr. June Lopez at pag-uusapan naman natin ngayon ay ang sinasabing emotional intelligence, in short, EQ. Pero bago ako pumunta dyan sa kung ano yung emotional intelligence na yan, isipin muna natin ano yung intelligence, no? Kaya bibigyan ko kayo ng a few seconds mag-isip ano ang salitang pumapasok sa inyong isip kapag sinabing intelligence o kapag sinabing itong taong ito ay intelligent. Isip tayo. I-share natin sa ating mga kasama ngayon. Ano ang mga pumasok sa mga isipan nyo? Okay? Naisip nyo ba itong mga salitang ito? At sabihin niyo sa akin kung alin dito ang mga lumabas sa inyong bibig at pumasok sa inyong isip tungkol sa intelligence. Ang number 1 na pumasok sa aking isip pag sinabing intelligence ay talino. Di ba? Talino ng isang tao o katalinuhan. Okay. Ilan sa inyo nakaisip nitong salitang ito? How about galing? No? O kahusayan? Sinasabi rin na ang salitang kaalaman ay maaari rin nating itumbas sa salitang intelligence sa Ingles. Meron ding salitang pagkaalam. Okay, nakuha niyo ba to? Itong isang mahirap na salita na maring hindi nyo pa narinig. Na-google ko lang ito. Pagkatalos. Malalim-lalim na Tagalog na yan, ano? Ilan sa inyong nakaisip niyang salitang yan? At mas malalim pa rito, baka naririnig lang natin sa mga kanta. Pagkatanto. Alright? So marami tayong mga salitang nagsasaad ng kung anong ibig sabihin ng intelligence. At nandun naman yung paano ba natin dinidescribe anong mga salitang ginagamit natin sa mga taong matatalino. Ilan sa inyong nakarinig na o nakaisip nitong mga salitang ito? Maalam, matalino, madunong, marunong, madaling matuto, nakakaunawa, kamangha-mangha, at baka sa henerasyon ninyo ay ginagamit nyo rin ang salitang matalas. Di ba? Matalas ang isip. Pero I'm sure itong salitang ito hindi nyo pa narinig. Talisik. Yan ay nag-google ko rin. No? Talisik. Sa buong buhay ko, hindi ko pa yan nagamit para sabihin kung ano ang isang matalinong tao. Pero marami na rin tayong ibang inimbentong salita para sa isang matalinong tao. Ginagamit niyo ba yung salitang wais? Di ba? Wais. Pero yung wais may connotation ng konting hindi maganda, no? Kasi parang kinakayanan ng isang wais na tao. Ginagamit ng isang wais na tao ang kanyang katalinuhan para magmanipula sa mga kapwa niya. Meron din tayong salitang smart, lalo na street smart. Ang ibig sabihin ay isang taong mayroong likas na katalinuhan, galing, na hindi hango sa libro, hindi nakuha sa eskwelahan, kundi magaling siyang kumilatis at hughusga ng sitwasyon para sa sarili niyang kapakanan. Yan ang sinasabi nating street smart. So, bilangin ninyo kung ilan sa mga salitang nabanggit ko ang naisip ninyo at alin doon ang hindi ninyo naisip na ginagamit rin pala tungkol sa intelligence. So, anong sinasabi ng mga
dalubhasa, eksperto sa behavioral sciences, ang ibig sabihin talaga ng intelligence. Ang intelligence ay napakaraming klase. At sasabihin ko yan maya-maya. Pero ang intelligence natin ay ang ating kakayahan na magbigay ng rason o magdahilan o makipagtalo batay sa ating mga kaalaman. Sa Ingles, that is our ability to reason out. Okay? Na alam niyo na ang mga taong may kulang sa intelligence, lalo na yung tinatawag nating may mental retardation, siyempre, limited ang kanilang kakayahan na mag-reason out. Kasi hindi nila nagagamit kung ano man yung nasa utak nila na parang computer para i-translate yon sa pagtingin nila sa mga bagay-bagay sa paligid nila. Pangalawa, kakayahan yan na magplano. Paano ba tayo nagpaplano ng pang-araw-araw natin? Anong gagawin natin bukas? Anong mangyayari mamaya? Anong mangyayari mas matagal pa? Gaya nitong COVID. Anong gagawin natin sa buhay natin kung manatili pa at magtagal pa itong sitwasyon ng COVID? Yan ang pagpaplano. Ngayon, sinasabi ng pinakamagaling na magplano ay mga taong mayroong talino or intelligence. Natural, paano ka magpaplano kung wala kang kakayahang mag-isip ng tama at hindi mo magamit yung mga impormasyon na pumasok sa utak mo para masabi mo kung ano yung susunod mong gagawin. Okay? Ang intelligence din ay hinahayaan tayong mag-solve ng mga problema. Humanap ng solusyon sa mga problemang hinaharap natin. Kasi kinakailangan ng solusyon sa problema yung abilidad din natin suriin kung ano yung mga impormasyon na nalakap, pumasok sa ating utak at paano natin timbangin yung mga impormasyon na yun. Ngayon, kung wala tayong intelligence, mahirap gawin yun. Okay? Hindi tayo makakahanap ng solusyon sa mga problemang hinaharap natin. Pang-apat, ito siguro yung pinakamahirap maintindihan kasi kaming mga psychiatrist ang gumagamit nitong madalas, pero maganda ring malaman ninyo na ang intelligence ay may kinalaman sa ating abilidad to think abstractly. Alam nyo ba yon kung ano yon? No? Kaming mga psychiatrists, lagi namin ginagamit yan sa pagsusuri ng pasyente. Anong kakayahan ng pasyenteng ito na mag-isip na hindi konkreto, nakaka-abstract? Ano ba ibig sabihin ng nakaka-abstract? Nahirapan ako humanap ng Tagalog para dyan. So, i-describe ko na lang sa inyo ang isang taong nakaka-abstract at hindi konkreto mag-isip. Ang karaniwan naming tanong sa mga pasyente para malaman namin kung ano yung kanilang abilidad na mag-abstract ay anong pagkakapareho ng orange at apple. Okay? Now, ang taong konkreto mag-isip, ang sasabihin sa'yo, parehong bilog. Okay? Pareho silang matigas. In other words, i-describe sa iyo nung pasyenteng yon dahil konkreto siya mag-isip kung ano yung nakikita ng kanyang 5 senses. Kung matigas, anong kulay, mabango ba, etc. Pero hindi yun ang ibig sabihin natin pag nagtanong tayo na anong pagkakapareho ng mansanas at orange, di ba? Ang gusto natin sanang marinig ay yung konsepto na abstract. And that is, pareho silang prutas. Kasi
mas mataas na level ng intelligence ng tao ang makaintindi ng konsepto ng prutas kaysa yung kulay, katigasan, amoy, lasa, beyond the five senses. Ang ibig sabihin ng abstraction. Okay? Ang panglima natin na dinidikit sa kaalaman o ibig nating sabihin na intelligence ay yung abilidad nating makaintindi ng komplikadong mga ideas, mga komplikadong konsepto, mga komplikadong kalagayan. Hindi na kailangang sabihin na yan ang lahat na yan yung kakayahan sigurong pinakabatayan na paano tayo nagsosolve ng problem, di ba? Kasi wala naman talagang problem na simple. So, it is the ability to comprehend complex ideas. So, pag nasa eskwelahan tayo, syempre, lalo na pag high school na tayo, college na tayo, nagiging mas komplikado ang mga impormasyon, mga ideas binibigay sa atin. Kaya, feeling natin, ano ba ito? Parang, ang hirap-hirap na yata, parang hindi yata para sa akin tong algebra o hindi para sa akin tong physics. Kasi nung elementary, civics lang naman, yung makabayan lang naman, kailangan lang mag-memorya. Pero ngayon, kailangan ko nang maintindihan ang mga teorya na itinuturo ng mga guro. No? So yun yung ibig sabihin ng pag-unawa ng complex ideas. Kaya naman, mas humihirap talaga ang high school kaysa elementary, at ang college kaysa sa high school. Okay. Pero yan ay nadidevelop natin, hindi biglaan. Ngayon, ano yung mga iba-ibang klaseng intelligence? Meron tayong sinasabing spatial intelligence. Yun yung alam natin ang kapaligiran natin. Meron tayong three-dimensional appreciation ng ating mga bagay-bagay sa paligid. May mga taong two-dimensional lang. Ibig sabihin, makakita ka ng apple, yung nasa harap mo lang nakikita mo, hindi mo alam na yung apple ay bilog. Meron siyang korte at meron siyang mahahawakang kabilugan at kakapalan. Yun ang sinasabing spatial. Okay? Ano yung iba pang intelligence? Musical. May mga tao na gifted talaga na ang galing nilang maghiwalay ng mga tono-tono sa paligid nila. Kaya yung mga composer o yung mga sinasabi na nating mga batang likas ang musical talent, hindi lang sa boses, kundi yung kanilang pandinig, yung kanilang paghiwa-hiwalay ng tono, ng pitch, ng timbre ng isang tunog. Okay. Ang pangatlong klase ay logical or mathematical. Ito yung sinasabing abilidad nating i-quantify o bilangin ang mga bagay-bagay at mag-appreciate ng mga ito abstract thinking. Ang kailangan rito abstract intelligence, yung mga formula hindi lang mini-memorya, kundi ma-apply natin. Kaya yung mga taong magaling mathematically, magaling sa other subjects like chemistry, physics, no? Mga bagay na hindi kailangang memoryahin pero kailangang intindihin. Ang isa pang klase ay ang bodily kinesthetic. Sino sa inyo ang galing-galing sumayaw, no? Sino sa inyo yung pag may tinurong sayaw, alam nyo kagad ang steps at namememorya nyo ang steps? Ito yung may muscle memory ka. Yung muscle memory mo nakakonekta sa brain mo. Kaya may mga tao na sandali mo lang ituro ang sayaw, kayang-kaya na nilang gawin isaulo at isayaw ng maayos. Ito ang mga taong gifted sa tinatawag na bodily kinesthetic.
Meron ding linguistic intelligence, yung kagalingan nating humanap ng tamang salita, written or spoken. Okay? Yun yung mga taong magaling din matuto ng foreign language. Somehow, yung brain nila has that capability mag-absorb ng iba-ibang salita na hindi lang yung kinatubuan nila. Pero dalawang nahuhuling klaseng intelligence ay tinatawag nating interpersonal at intrapersonal. Ang interpersonal ay yung katalinuhan natin sa pag-unawa, pagbasa ng mga tao sa paligid natin, ang mga damdamin nila, ang kinikilos nila, at yun ay mapag-aralan natin ng malapit sa katotohanan. Hindi tayo naghuhusga ng lagi na lang tayong mali. No? Sinasabi natin may interpersonal intelligence ay yung mga taong magaling kumilatis. At yung pagkilatis ay hindi paghuhusga. No? Ang kilatis ay halo-halong pag-unawa mo sa damdamin, sa iniisip, at ugali ng isang tao. Diyan ang nangangailangan ng interpersonal intelligence. Okay. Ang panghuling klase ng intelligence ay intrapersonal. Yun ang pinakamahalaga para sa akin sa lahat ng klaseng intelligence. Alam niyo kung bakit? Kasi yung intrapersonal intelligence ay nagdudulot sa atin ng kakayahang kilalanin ang ating sarili. Kasi paano ka magiging tunay na tao? Paano ka kikilos ng maayos sa iyong paligid kung hindi mo kilala ang sarili mo? May mga tao na galit na, hindi pa alam. Sabihin mo, bakit ka nagagalit? Sinong galit? Diba? O, bakit ka malungkot? Hindi malungkot. So, yun yung mga taong sabihin natin EQ challenge. Okay? Pareho, walang pinag-iba yun sa mental retardation. Yung mga tao na talagang completely oblivious, completely walang alam tungkol sa nangyayari sa kalooban nila, at ginagawa nitong mga damdamin na ito sa kalooban nila, sa kanilang kaisipan, sa kanilang iniisip, at kanilang kinikilos. Yun yung sinasabi natin, pinakahirap makitungo sa mundo. Dahil hindi nila maintindihan kung bakit ganun na lang ang kanilang epekto sa mundo. Kasi bulag sila tungkol sa sarili nila. Okay ba? Okay, so ngayon napunta na tayo ngayon sa usaping emotional intelligence, no? At sinasabi ko na yung intrapersonal at interpersonal intelligence ay maaari nating sabihing napapaloob sa konsepto ng emotional intelligence or EQ, ang tawag natin sa madaling salita. Ano yung EQ? Okay? Ang EQ ay, gaya ng nasabi ko, abilidad nating maramdaman at kilalanin ang nasa sa loob natin. Anong nangyayari sa ating damdamin? Anong klaseng pakiramdam yan? Saan nanggagaling yung pakiramdam na yan? O ano yung sitwasyon na nagbibigay sa atin ng ganong klaseng pakiramdam? At anong epekto sa atin nung pakiramdam na yon? Okay? Bigyan ko kayo halimbawa. Halimbawa, pumunta kayo sa isang tindahan, gusto niyong bumili ng isang bagay, nagkataon na ang tindera ay masungit. At mukhang hindi kasi seryoso kasi mukha kang walang pera. No? Ngayon, mabibuild up ngayon sa'yo yung feeling na minamata ka nitong tinderang to. Okay? Ngayon, kung hindi mo alam na nangyayari sa iyo, nang sasabihin mo sa tindera, "Hoy, sino ka? Ba't ganyan ka, hindi mo ako nilibigyan ng sapat na atensyon? Customer ako, no? So, galit ka kaagad." Pero, ang isang taong mayroong EQ ay aatras ng konti,
teka, ano nga bang pinaparamdam sa akin itong tinderang to? Parang binabaliwala niya ako. Parang ini-small yata niya ako, no? O baka naman kasi pagod, busy, baka mayroong pinagdadaanan. Yun yung may EQ. May kakayahan na suriin yung sitwasyon batay sa sarili niyang pakiramdam at batay dun sa pakiramdam nung sino man nasa harap niya. Therefore, pagka ganun, meron kang habit na ganun, mapipigilan mo ang sarili mo at nakakagawa ka ng mas tama o tugmang reaction dun sa situation kaysa dun sa isang reaction na magdudulot lang ng hindi magandang engkwentro. Okay? Pangalawa, abilidad natin na pag-iba-ibahin ang mga nararamdaman natin. Kasi may mga taong sasabihin na ewan ba, basta pangit ng pakiramdam ko. Hindi ko alam. Bakit? Iyon ay hindi naghahayag ng mataas na emotional intelligence o EQ. Kasi ang EQ ay binibigyan tayo ng paraan na masuri kung ano yung pinagdadaanan natin. No? Ano ba to? Galit ba ako? Nasaktan ba ako sa sinasabi niya? Naawa ba ako? Nagigilty ba ako sa sinasabi niya? Alin dito ang matindi at pinaka-obvious sa aking mga reaksyon? At alin dito ang magpapaliwanag kung bakit ganito ang aking naiisip at bakit ganito ang aking ginagawa? So, kailangan nalilabel natin yung iba't ibang klaseng pakiramdam na yan. Hindi yan parang malabo lang na, basta, wala ako sa hindi magandang mood ko. Bakit? Anong ibig sabihin? Anong nangyayari sa'yo? Ewan ba? No? Yun ay nagsasabi na kulang tayo sa EQ. Alright? And then, pangatlong layunin ng EQ or binibigay sa ating abilidad ay yung gamitin yung ating emotional information o yung mga nakukuha nating kaalaman tungkol sa sarili natin dahil sa ating damdamin at doon sa damdamin ng kausap natin o kaharap natin. No? Ibig sabihin, nagtampo ako. Yung boyfriend ko, ilang text na ako, buong araw, hindi ako sinasagot. Okay? Anong pakiramdam nito? Huwag ko kayang sagutin din. I-unfriend ko kaya. No? So, bago ka gumawa ng mga desisyon na yun, kailangan pag-aralan mo, ano ba yung nakukuha mo impormasyon sa damdamin mo? Ano ba ito? Saan nagmumula? Naprapraning ka ba sa boyfriend mo? Meron bang mga pagkakataon sa nakaraan na sinaktan ka niya? Meron ka bang dahilang magduda na baka ano ka na? Niloloko ka na? O busy lang yung tao? Diba? O kaya, baka nawala cellphone. So, yung pagkakilala mo sa sarili mo, abilidad mong suriin yung nangyayari sa'yo, ang magdidikta kung paano ka magre-react. Hindi ka magiging padalos-dalos. Okay? May 4 na paraan kung paano sinusukat ang EQ ng isang tao. Okay? Baka pagkatapos ng aking lecture na ito, maging magaling na psychologist na rin kayo at marunong na rin kayong magsukat ng EQ ng isang tao. So, ang unang-una ay self-awareness. Yung sinasabi nating intrapersonal intelligence ay walang iba kundi self-awareness. In other words, kakayahan mong kilalanin ang sarili mo. Okay? Pangalawa, self-management. Ano yung self-management? Kakayahan mo na
maging master ng iyong sarili. Maging in control ka sa iyong iniisip at iyong kinikilos. No? Yung damdamin ay mahirap kontrolin at hindi kailangan kontrolin. Kung galit tayo, galit tayo. No? Pero mag-a-act out ba tayo? Gagawan ba natin ang pagkilos yung galit na yon? Dito pumapasok ang emotional intelligence. Natitimbang natin yung aking galit, paano ba yan nakaka-influensya ng aking kasalukuyang inuugali o kilos, at nakakatulong ba yung aking ginagawa o reaction o kinikilos dahil sa aking pakiramdam. So, self-management. Ang abilidad natin na hindi maging padalos-dalos kasi meron tayong kakayahang umatras at kilalanin ang ating sarili bago tayo kumilos. Ang pangatlong pasukat ay yung kamalayan natin sa paligid natin. Ito yung mga EQ challenge na sabi natin, dense. Parang pag gumugulo na yung mundo sa paligid nila, hindi pa nila para silang wapansin, no, deadma, okay? Pero maraming dahilan kung bakit deadma ang isang tao. Minsan coping yung pagka-deadma eh, no? Ayaw nating magulo ang ating mundo, kaya deadmahin na lang natin ang paligid natin. Hindi yun ang tunay na EQ challenge. Pero ang EQ challenge ay mayroong kakulangan na maging sensitive. Lalo pa, hindi lang pagiging sensitive, mag-empathize. Mas hamon pa yon, mas mataas pa yon na papangailangan na mailagay mo ang sarili mo sa lugar ng isang tao. Isa ring hamon yon at nakadepende sa kung gaano kataas ang ating EQ. Okay. Ang pang-apat na sukatan ay kung paano natin ang abilidad nating mag-manage ng ating kapwa. Hindi lang ng mga relasyon natin, no? Pero kitang-kita ito sa mga malalapitang ugnayan natin sa partner, sa boyfriend, sa girlfriend, sa magulang, sa kapatid. Yung mga malalapit sa atin, dito talaga nasusukat at nandito talaga ang challenge. No? Pero yung mas mababaw na challenge, makikita na rin ang EQ. And that is, paano ka makideal sa mga taong hindi mo masyadong kilala? Anong ugali mo sa mga social settings? Ikaw ba ay may tipong mahiyain, doon ka lang sa isang sulok, medyo praning kang makipag-usap sa mga taong hindi mo kilala, no? Or ikaw ba yung may confidence sa sarili mo at miski na hindi mo pa kilala dati, lalapitan mo, kakausapin mo, at alam mo sa sarili mo kung ano yung sapat, ano yung safe na interaction or information na ibibigay mo sa taong kakakilala mo pa lang. Alam nyo, hamon yan. Marami akong pasyente na nalululong sa social media. Kasi wala sila ibang kausap. Doon sila pumupunta sa mga website na sige lang chat, sige lang chat. At doon nila nabubukas lahat ng mga tumatakbo sa isip nila. Pati na yung mga hindi ka nais-nais na mga bagay na gusto kong patayin si ganito. No? May mga website tayong alam na ganyan ang uri ng usapan. O yung gusto kong patayin ang sarili ko, gusto kong magpakamatay. Yun ang nagiging coping ng ating mga kabataan dahil sa problema sa relationship management. Bigong-bigo sila sa tunay na pakikitungo sa mga taong mahalaga sa kanila. Kaya nagre-resort sila sa social media kasi safe doon. Yung makichat ka, no? Hindi kailangan ng EQ yun eh. Hindi kailangan ng relationship management yun. Ang talagang hamon sa relationship management ay yung pamilya, no? Yung mga taong kinakailangan
harapin mo gaya ng mga guro, mga teacher mo, mga kaklase mo, mga kaibigan, mga kapatid, mga magulang. Diyan talaga lumalabas ang level ng ating galing sa relationship management. Medyo lalimin natin ng konti ang pag-uusap natin tungkol sa ano ibig sabihin ng self-aware. No? Sabi ko na sa inyo, unang-una, self-aware is kilalanin mo kung ano yung nangyayari sa iyo. Galit ka. No? Hindi mo kailangang i-announce sa mundong galit ka, pero alam mo sa sarili mong galit ka. Or nasaktan ka, na-reject ka, feeling baka ka ma-abandon na. No? Kailangan muna, ano ang nararamdaman ko? Bakit? Anong reaction ko sa sinabi niya? Ano bang dating? Anong dating sa akin nung sinabi niya o nung ginawa niya? Diba? Yun ang self-awareness. Yung abilidad nating tanungin ang sarili natin, umatras tayo, at tanungin natin, ano bang dating nung sinabi niya sa akin at saka anong epekto sa akin nung sinabi niya o ginawa niya sa akin. Pangalawa ay kilalanin natin ng ating mga kahusayan at kahinaan. Kailangang may emotional intelligence, alam na hindi naman siya perfectong tao, na meron siyang mga bagay na mapagmamalaki sa sarili niya, mga bagay na alam niya ang kahusayan niya, at hindi niya ikakaila, at maaring ipagmamayabang pa niya, lalong-lalo na sa sarili niya, pero meron din siyang mga palpakis. No? Kasi wala namang taong perpekto. Ang halimbawa dyan ay, ilan sa atin mga sensitive sa ilang bagay. May mga pasyente ako na kabataan na hindi ako sinagot. Kaagad-agad yung text ko, ilang araw na. Or, nag-game sila online. Hindi ako sinali. Aminin natin, di ba? Isa yan sa marami akong mga kabataang alam ko na napaka-sensitive kasi ito yung isang bagay na sentro sa buhay ng isang kabataang kagaya nyo. Ang to belong, to be part of the group. No? Meron ng pasyente na na-depress kahapon dahil nagsimulang mag-group study, yun yung klase niya sa UP, na hindi siya sinali. Okay. Ang tingin niya doon, rejection at walang believe sa kanya, kaya hindi siya importante, hindi siya sinali, hindi siya nainabisuhan nung pag-aaral na yon. Kailangan kong tulungan siyang balik-isipan yung kanyang reaction doon at makita niya yung iba-ibang dahilan kung bakit hindi siya naimbita. Okay? Maaaring tinay siyang kontakin, hindi siya nakontak. Sinabi niya rin na bago siya sa grupo, so hindi pa siya masyadong kilala ng grupo, kaya nahihiya sa kanya. So, yung ating self-awareness ay hinahayaan tayong tumingin dun sa sitwasyon sa iba't ibang paraan. Lalo na sa paraan na makakatulong sa ating pagpapahalaga sa ating sarili at hindi sa pagpapadown ng ating sarili. Hindi ba? Hindi yung magiging nega tayo na maraming paraan at ang importante ay pagtingin natin sa sarili natin na wala tayong tendensyang gano'n na maging nega at isipin na lahat ng bagay ay may kinalaman sa atin. Ngayon, madalis kong sabihin sa mga batang pasyente ko, it's not always about you. Isang motto ko yon, no? Na ang reaction ng ibang tao is not always about you. Pero kailangan mo isipin kung paano ka naapektuhan. At yun na ang kabuuan o buod ng konseptong self-awareness. Self-management. Sabi natin, ito yung pangalawang sukatan na emotional intelligence, di ba? Managing the self. It's about self-control. The ability to control disruptive emotions, impulses.
na miski nararamdaman, minsan naman di natin maalis yun. Gusto mo talagang sumakal ng tao, di ba? No? Gusto nating i-block, gusto nating i-unfriend ka agad dahil may nasabi siyang hindi maganda para sa iyo, nasaktan ka. Okay. No? Pero i-unblock mo ba kagad? I-unfriend mo ba kagad? Mag-iisip ka muna. Okay? Kukontrolin mo muna yung reaction mo at tatanungin mo muna sarili mo, bakit ako nagre-react ng ganito? At meron ding personal accountability na nilalaman ang self-management. Ano ibig sabihin nito? Yung ating pagiging trustworthy, responsibility, pagiging maaasahan na maging responsable para sa sarili. At paano natin ginagawa yun? Yun yung ginagawa natin kung meron tayong kakayahing aminin kung saan tayo nagkamali. Yun ang personal accountability. Una, kilalanin na hindi tayo perfecto, na pwede tayo magkamali. At hindi natin sinasadya, pero kung tayo nag-apologize, hindi lamang enough, sapat sabihin hindi ko sinadya, kundi personal accountability, sabihin mo saan ka nagkamali. At paano ang gagawin mo para hindi mo ulitin. Okay? I-acknowledge mo rin kung ano yung ginawa ng iyong kilos dun sa isang tao. EQ will also be helpful in determining kung paano nag-react sa'yo, anong epekto nung sinabi mo at ginawa mo dun sa taong yon. Kung wala yung part na yon, sarili mo lang aware ka ng aware sa sarili mo, pero hindi mo natatanong sa sarili mo, dahil sa blinak ko siya, in-unfriend ko siya, ano kaya yung naramdaman niya? Natural, sumama rin ang loob niya. Pag hindi mo nakikita yon, nakita mo lang sarili mo, in-unfriend mo kasi nasaktan ka, hindi EQ yon. Kalahati pa lang yon. Self-aware, okay, nagpakatotoo, pero kulang yung next step, and that is, kinontrol mo ba sarili mo? Dahil hindi makakatulong kung mag-react ka the way you plan to react. Alright? It's about being mindful. Palaisip. Bago ka magdesisyon, bago ka gumawa ng isang bagay, tanungin mo na sarili mo, makakatulong ba to? No? Makakapalala ba ito? Marami sa atin, react lang tayo ng react. Lalo na, siguro, yung mga trolls ngayon, kung ano lang pumasok sa isip, sige, hala, type, pasok sa social media. Self-management means mindfulness. Ano yung mindfulness? Yung abilidad na magtuon ng iyong sarili paloob, hindi laging palabas. No? Pagtutuong loob ang tawag doon sa halimbawa sa mga taong nagme-meditate, sa mga taong bawat ginagawa nila ay nagiging palaisip sila. Nandun rin sa self-management yung pagiging adaptable, flexible. Kung tayo ay rigid at iisa lang makitid ang ating isip, hindi tayo pwede mag-self-management. Basta, sinaktan niya ako, hindi ko gusto yung sinabi niya, napahiya ako. So, sinabi niya, kumalat sa Facebook, yung mga hindi magandang sinabi niya, napahiya ako. So, babanatan ko rin siya. Sasagot din ako. Sa cyberbully ko rin siya. Okay? Yun yung kawalan ng adaptability, kakayahang mag-adjust sa sitwasyon para sa kabutihan ng sarili at kabutihan ng lahat. Ngayon, anong kailangan ng self-management? Sinasabi natin, ang self-management, nangangailangan ng empathy skills. Alam niyo ba yung empathy? Iba yun sa sympathy. Sympathy, naawa ka doon sa tao. Okay? Ang empathy ay nilalagay mo ang sarili mo sa lugar nung tao. In other words, in English, ating kasabihan, putting yourself in the person's shoes. Right? Ang being empathic, yan ang sa English na
adjective, is yung abilidad nating kumonek sa kung paano nagre-react o nagkakaroon ng kanilang sariling damdamin ang mga taong kinakaugnayan natin. In other words, how others feel. Our ability to recognize and be sensitive and connect. Nasabi, kumokonek, hindi lang sa sarili mo na, uy, mukhang naasar siya sa sinabi ko. Hindi, may abilidad ka na, in fact, alamin kung tama yung dating sa'yo na naasar siya sa sinabi mo. Therefore, may abilidad ka rin na humarap. At may lakas ka ng loob na i-connect, i-confront ang sarili mo dun sa kutob mo o yung dating ng taong yon. Kasi maraming tao takot magkaroon ng conflict. No? At takot mag-confront. Pero yung confront, hindi yun kinakailangan maging negative o masama ang dating. Pwede kang mag-confront. Gaya naming mga psychiatrist, psychologists, ginagawa namin yan sa aming pakikiusap sa aming mga kliyente, pasyente. Ibig sabihin lang, nilalabas mo. Pag kinonfront mo, inilalabas mo, hinahayag mo yung issue. Yun yung problema sa ating kadalasan. Takot tayo na ilabas ang issue. Takot tayo na baka hindi natin alam paano handlein yung issue. Takot tayo sa magiging reaction ng tao pagka pinag-usapan natin yung issue. Now, kailangan, mahalagang mahalaga, lalo na kung ikaw ay nag-aasa maging leader o ikaw ay may kakayahang maging leader ng iyong mga kaibigan, ng iyong mga kasamahan sa isang organisasyon, ito ay isang skill. No? Mailagay mo ang sarili mo sa lugar nila na hindi na lang lagi ang batayan mo kung ano yung nararamdaman mo, pero maka-atras ka ng konti, bakit kaya naging ganun ang kanyang reaction? Okay? Ano kaya mga posible na mga dahilan kung bakit siya nagtampo? Mabalikan natin siguro yung ating video drama, halimbawa, ni Jocelyn at saka yung kanyang kaibigang si Kim, kung saan dinulog niya yung kanyang sama ng loob tungkol sa may nag-cyberbully sa kanya. Alin doon ang mas maganda sa palagay ninyong reaksyon kay Jocelyn na mas nakatulong sa kanya gumawa ng tamang desisyon at piliin yung tamang pagkilos niya dun sa sitwasyon. So yun yung dahilan kung bakit napakasusi, napakamahalaga ng empathy sa ating layuning self-management. Okay? So, tatanungin natin sa sarili natin, ano ba halaga nitong EQ na to? No? Mataas naman ng IQ ko eh. Ba't ko kailangan ng EQ? As sinasabi natin, ang IQ ay hindi sapat. No? Ang IQ, gaya ng mga sinabi ko, magaling tayo sa math, magaling tayong sumayaw, magaling tayo sa pag-unawa natin sa kapaligiran natin, sa nature, okay? Magaling tayo sa konsepto. Yung mga genius, mataas ang IQ, di ba? Pero kadalasan, mababa ang EQ. At dahilan sa mababa yung EQ nila, ano yung nagiging problema nila? No? Marami tayong kilalang mga genius. Hindi sila masasayang tao. No? Kadalasan, sila ay malulungkutin, kadalasan sila ay depressed, kadalasan pa nga ay may ikli mga buhay. Bakit? No? Sa kataasan ng kanilang IQ, sa kasawiang palad, no, ay nabawasan ng kanilang mga EQ. Ang EQ ay magpapalakas ng iyong kakayahan, ng iyong sinasabi nating personal power. Yung abilidad mo na hubugin ang buhay mo.
ang pakikitungo mo sa kapwa mo, ang kabuluhan na ibibigay mo sa iyong buhay. Okay? Yan ang tinatawag nating personal power. Improves your quality of life. Diba? Kasi kung balanse, matalino na nga tayo, may IQ nga tayo, mahusay pang ating EQ, mas maaasahan nating may kalidad ang ating pamumuhay. No? Ano ba yung kalidad na yon? Unang-una, buo ang ating loob. Wala tayong masyadong hugot, takot. Mayroon tayong tiwala sa sarili natin. Pangalawa, maayos ang pakikipagkapwa natin. Maganda ang pakitungo natin sa mga tao. Maganda rin ang pagtingin sa atin ng mga tao. No? Pangatlo, mayroon tayong sense of kakayahan or tinatawag sa Ingles, empowerment, na kaya natin, miski anong hamon, meron. Kaya natin to. Hindi ang ating reaksyon ay, hindi ko ata kaya to, mahirap ito. Hindi, nandun lagi yung positive. May motivation tayo na panghawakan ng maayos yung hinaharap natin. Kasi wala namang sigurado kasiguraduhan itong mundong ito. Diba? Dumating ang COVID, hindi naman natin alam na magkakaroon ng ganyang klaseng pandemic. Sakuna, hindi natin yan na-predict. Ang EQ din ay nasa gitna ng kakayahan nating pahusayin ang ating pakikipagkapwa, ang ating mga relasyon. Kung wala tayong EQ, unang-una, hindi natin maiintindihan, hindi natin mawari, hindi natin susolusyonan kung ano man yung hinaharap natin na mga hamon sa ating pakikipatungo sa ibang tao. Alalahanin natin na ang tanging nasa kontrol natin ay sarili natin. Hindi natin makokontrol, hindi natin mahahawakan ang ibang tao, ang kanilang ginagawa, ang kanilang iniisip. Ang tanging nasa kontrol natin ay kung paano tayo magre-react, paano tayo kikilos, paano natin pakikiramdaman ang kanilang mga ugali at kilos na may kinalaman sa atin. So, it improves our relationships kasi nagiging tukoy natin sarili natin. Hindi yung ibang tao. Hindi kagaya ng mga ibang tao na, yung tatay ko, tarantado naman talaga yun eh. Gusto ko talagang patayin sa pakan yun eh. At hanggat hindi siya magbabago, hindi rin magbabago itong init ng ulo ko. Which is mali. Kasi hindi mo makokontrol tatay mo, makokontrol mo sarili mo. At kung hindi mo makokontrol yung sarili mo, magkakaroon ka ng masyadong hinagpis o masyadong kawalan ng ligaya sa buong buhay mo kasi nakatutok, nakasentro ka na lang dun sa pagbabago, hinihintay mo yung pagbabago ng mga taong mahal mo sa buhay na wala naman sa iyong control. Kaya kung may EQ ka, marirealize mo yun eh, na walang tanging nasa control mo, kapangyarihan mo, kundi ang sarili mo. Okay? Na ang patuloy na huhubog ng buhay mo, ang magdi-decide kung magiging masaya o malungkot o naghihinagpis ang buhay mo ay ikaw. At tanging emotional intelligence mo lang ang makakabigay sa iyo ng kapangyarihan na yun. Okay. Maraming salamat sa inyong lahat.